morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ang salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ang salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko kabutihan mo. Purihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag.
lahat ng tao'y pagsisigawan ko kabutihan mo. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumi-dumi. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumi-dumi. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Aking pupurihin, masasalamatan siya araw-araw. Di ako titigan ng pasasalamat magpagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko kabutihan mo. Ako ay mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan kong tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigan ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigan ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko kabutihan mo. Kabutihan mo. Good morning, Jesus. Good morning, Sister Sal. Parang ang ano oo nga yung weather po natin ngayon yan ang tinatawag na bed weather. Kaya kahit you're up and about, parang gusto mong bumalik sa sa higaan. Pero wag nating hayaan na pati yung ating spirit tutulog-tulog. Kasi madaling pabayaan na maging tutulog-tulog pati spirito natin dahil sa panahon, mga kapatid. Yung pala yun, kaya pala sa Amerika, pagka winter, maraming nagsusuicide. Oo, kasi may kinalaman pala talaga yung weather, just yung mga nakikita mo sa paligid. Kasi pag winter doon, nakikita mo lang black and white Dahil walang mga green, ganun. Buti na lang, walang sa atin. Winter. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat for another day, Lord, na binigay mo po sa amin. Thank you po kahapon, Lord, dahil po pinamalas niyo po sa amin kung gaano po kayo magkalinga sa iyong mga anak. Salamat po ng marami, Lord, sa mga blessings na tinatanggap namin sa inyo araw-araw. Maraming salamat, Lord, maski sa mga mumunting bagay, pinapakita niyo po sa amin na kami ay iniingatan ninyo in all areas of our lives. Kaya, Lord, once again, sa inyo lang po kami umaasa ng pagkalinga, ng pagpo-provide, pati ng protection, Lord, sa mga kapatiran po namin na nasa biyahe ngayon at mga nasa trabaho. Kayo rin po, Lord, ang mag-iingat sa kanila, Lord. At Lord, sa mga kapatiran man namin na nasa kanya-kanyang mga bahay,
Sila pong lahat, Lord, ay naghihintay ng pagpapala mo sa pamamagitan ng iyong salita. Kaya mangusap po kayo minsan pa sa amin lahat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Thank you, Lord. Magandang umaga nga po pala sa mga kapatiran natin sa Paco Market, sa Malolos Market, sa... Anong market ang Santa Quiteria? Balintawak Market. Oo. Yung ating mga kapatiran na kahit po nasa mga trabaho ay nakikinig po at nanonood. Pagpalain po kayo ng Diyos sa araw na ito. Okay. Bilang pagpapatuloy po ulit ng ating Romans 7:15. Ang sabi po dito, I really do not understand myself. For I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Hindi na tayo nagaganon, ano? Hindi na tayo nagtatang twister. Medyo nakakaano ng dila yan. Okay, thank you, Lord. Bilang pagpapatuloy po, mga kapatid, nung last time, nakita na po natin yung mga ways on how to self-destruct without us knowing it. At yun po ay nakakakos ng ating pananampalataya para pumirmis lamang at hindi lumago. Ang unang-una nga po, when we don't see God as a priority. So kapag hindi mo nakikita na ang Diyos ang prioridad mo, matatabunan na ang relasyon mo sa Diyos ng mga ibang bagay na mas importante sa iyo. In effect, hindi po tayo lumalago spiritually. At alam niyo po ba mga kapatid, na kapag ang isang tao ay hindi ayos ang spiritual, everything follows. Kasi nagkakamali po tayo kung sinasabi natin na tayo ay yung pagkakasalansan ng composition ng tao. Kasi we are first a spirit being who has a soul, ibig sabihin intellect, will, and emotion, and who lives in a body. So, dahil ganun ang pagkakasunod, we are first a spiritual being who has a soul and who lives in a body. Kapag nauna ang health ng iyong spirit, yung iyong body at saka yung soul po ay susunod doon. Because we are first a spirit being. Ang nangyayari po kapag hindi natin nakita as our priority si Lord, nahuhuli yung spirit. Pag yun ang mahina rin yung emotion mo at saka yung body mo. Pero pag yun ang malakas yung spirit mo, malakas din yung body mo at saka yung will mo. Sumusunod po yun, mga kapatid. So, kailangan po, wag nating i-confuse yung mga emergency sa buhay natin na importante kesa sa ating relasyon kay Lord. Hindi po. Yun po ay gawa ng kaaway. At nililimit po niya ang growth mo as a Christian. Pangalawa naman po ay yung sinabi nating procrastination, hindi po ba? Yung mamaya na lang, sa susunod, pag-iigihan ko. Ganun ang nangyayari. Kasi pag sinabi ng Diyos, step out in faith. Mamaya na lang. Oo. Hindi mo tinitake yun. When the Lord said, step out in faith, you don't take it. At pag sinabi ni Lord na you have to move, you stand still. So talagang malaki effect po nun sa ating pananampalataya, hindi po ba mga kapatid? Okay, dadako na po tayo ngayon sa pangatlo na nagkokos para yung ating pananampalataya ay mag-stand still. So, at in effect, yun na nga, mapupunta na naman tayo sa self-sabotaging mode o kaya self-destruct mode. So, ang pangatlo po mga kapatid, ay yung victim mentality. Pangatlo, victim mentality. Ito po yung when you think you don't deserve good things. Kayo po ba ay
lumaki sa isang tahanan o sa isang environment na, ito alam mo karamihan dito, sabi nila yung mga susunod sa panganay o kaya yung bunso. Kasi sila daw yung mga nakakaranas ng mga hand-me-downs na gamit. 'Di ba? Ang nagiging gamit mo, yung ginamit na ni ate. Yung pinaglumaan na nung mga kapatid mong nauna sa'yo. Oo, 'di ba? Mga hand-me-downs nga na ano. Alam niyo po ba na when you think that yung attitude po na you only deserve bad things o kaya you don't deserve good things, naku, ano po yan? Defense mechanism na po yan ng mga tao in a self-destruct mode. Kasi yan po yung pinaka-greatest, one of the greatest tricks of the enemy ay alisin ang pagtitiwala mo sa Diyos at lagi kang bubulungan niya na you do not deserve the best things in life. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay gusto ng Diyos. The Lord wants the best things for His children. Sinong ama or ina ang ayaw na ibigay ang the best sa anak niya? Wala po. Meron ngang mga magulang, hindi na nga nila kaya pero because they want to give the best to their children, titiisin yung lahat. Diba? Kaya nga, although you don't have to live beyond your means, pero ang mga magulang usually, kahit na maghirap sila, gusto nilang ibigay yung the best. Kaya nga merong mga gumagraduate na mga anak sa mga gandang schools, pero yung mga magulang ay nagtitinda lamang, hindi ko nila lang po kundi yung nagtitinda sa palengke, di ba? Pero ang mga anak nun, pinag-aaral nun sa mga magagandang schools. Why? Hindi po sa dahil gusto nilang akapin ang hindi nila kaya. Hindi po yun. Kasi lahat ng mga magulang na gumagawa nun, they only want to give the best to their children. At hindi po natin sila pwedeng husgahan pagdating doon, mga kapatid. Kasi yun ang gusto nila ibigay nila yung the best sa kanilang mga anak. So ang Diyos, gusto rin niya po ang the best sa atin. Kaya lang po, kapag ka po nasa atin itong attitude na ito, dahil nga sa nakasanayan natin, minsan siguro sa bahay o sa kinalakihan mo, you want to settle for less when God wants the best. Ang nangyayari po kasi, okay na sa atin yung makaraos lang. Nasasanay tayo dun sa ganong attitude. Alam niyo po, dumadaan naman tayo sa mga ganyang stages sa buhay natin. Dati, nung maliit ako, dun kami sa more than enough. Kasi nga, nung bata ako, maganda yung trabaho ng father ko, may business yung nanay ko. So, nandun kami sa more than enough. Na kapag ako natatandaan ko, pag nagbe-birthday ako noon, parang halos imbitado yung buong baryo. Tapos ang nanay ko, nag-aano pa noon yung Hermana Mayor ba ang tawag doon? Di ba pag Hermana Mayor, siya yung kumukuha ng artista, di ba, yung mga ganon. So, nung maliit ako, na-experience namin yung stage sa buhay namin na more than enough. Tapos, nung nagdalaga na ako, nandun kami sa not enough. Nandun kami talaga sa not enough. So, maraming mga tao na dahil sa isa lang naman akong abang lingkod o ano lang naman ako ganito, parang meron kasing mga tao na kapag lumaki sila sa mahirap na pamilya, ang thinking nila, ipinanganak akong mahirap, mamamatay na akong mahirap. Alam nyo, merong isang mayaman na nagsabi na ang sabi niya, kapag ipinanganak kang mahirap, wala kang choice doon Sabi niya, kasi wala kang magagawa, kapapanganak mo lang Pag pinanganak kang mahirap, that is not your choice. Sabi niya, pero pag namatay kang mahirap, that is your choice. Kasi nga, yumaman siya, alam nyo ba, isa siya sa pinakamayaman sa Pilipinas, yung nagsabi nito. Noon daw siya ay nag-aaral, ang ginagawa daw niya ay bumibili siya ng mga sisiw. Yung mga sisiw. Tapos, nagtatrabaho siya sa palengke, yung tagawales sa palengke.
Ang ginagawa niya, yung mga nawawalis niyang pinagtadtaran ng karne ng mga nalalaglag, inuuwi niya, yun yung pinapatukan niya sa kanyang mga sisiw. Tapos, nag-janitor din daw siya. Pero isa siya sa pinakamayaman sa buong Pilipinas. Oo, mga kapatid. So, pag tinignan mo yung sinabi niya, tama nga naman. Pag pinanganak kang mahirap, wala kang choice doon. Kasi hindi mo naman ginustong ipanganak kang mahirap. Pero pag namatay ka raw na mahirap, ikaw na ang nagpasya doon. Kasi marami kang pwedeng gawin para umangat ang buhay mo. So sometimes, yan po yung trick ng enemy na sinasabi sa atin, hoy, huwag kang mag-ambisyon. Ganon ang sinasabi ng kaaway eh. Huwag kang ambisyosa. Pinanganak kang ganyan, hanggang ganyan ka lang. Kaya alam mo, meron kaming mga nakikilala na mga may pera sila. May mga pera sila. Mas marami silang pera sa atin. Pero hindi raw sila pumapasok doon sa mga kainan na magaganda. Alam nyo, nagugulat talaga kami ni Pastor. At yung pinapapasok namin sa kanilang mga tindahan o kaya mga kainan ay hindi pa yung pangmayaman talaga ha. Dahil hindi pa naman tayo ganun kayaman para dali natin sila doon. Pero alam nyo, madami silang pera. Makukonsider ko nga ang milyonarya eh. Pero sasabihin nila, alam mo, Sister Ria, hindi kami pumapasok sa mga ganitong lugar. Tapos sabi, alam mo, hindi kami namimili sa ganitong Tapos alam mo, nagugulat sila. Pag dinala namin sila sa sale, sabi, grabe, sabi niya, pumasok ako, dito lang ako namimili. Pero yung isang blouse na binibili ko, ganito yung halaga. Doon pala sa mga ganitong tindahan na yung hindi nila pinapasok kasi nga alam nilang mamahalin. Pag nag-sale daw pala, mas mura pa kaysa doon sa walang pangalan na binibili nila. So, meron ganung mindset na hanggang dito lang ako eh. Hindi ko po sinasabi na again na live beyond your means. Pero mga kapatid, hanapin mo yung gustong ibigay ng Diyos sa'yo. Kasi minsan magugulat ka, akin to? Totoo po sa akin ito? Magugulat ka na lang, kasi hindi ka makapaniwala. Hindi ka makapaniwala because you think you do not deserve that. O kaya parang hindi ka makapaniwala dahil, ayun, yung thinking na yun, na you don't deserve good things. Kaya, ang nangyayari, yung mindset mo, you are kept na-stuck ka na lang sa isang, yung cycle ng buhay na barely getting by, na parang okay na sa'yo yun. Sanay naman na ako. Mga kapatid, there is more for you. God has more in store for you. Akala mo yan na yung the best, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, kapatid. Nag-uumpisa pa lang po ang Diyos sa atin. Kaya wag po tayong umokay sa mga mediocre na buhay. Dahil ang pangako nga ng Diyos, life in all its fullness. Although yung fullness talaga niyan, may experience mo pagkasama mo na siya. Pero dito sa lupa, naku mga kapatid, huwag niyo pong tatanggihan ang kaisipan o ang sinasabi namin that the Lord wants the best for you. Bakit minsan may pera ka na, pilit mong binibili yung mga mumurahin na isang linggo mo lang suot, tas na. Bakit? May pambili ka naman, biniyayaan ka na ng Diyos. Dahil talaga naman po yan, totoo yan, na we think we do not deserve the best. Pero ang gusto ng Diyos sa atin, the best, mga kapatid. God wants you to have the best things in life. Tignan ninyo yung John 14, 2-3. Kung hindi gusto ng Diyos ang best things for His children, why do you think He is preparing a mansion for you in heaven? Pwede namang sabihin ng Diyos, I am preparing a bungalow for you. Or I am preparing a shanty for you. Diba? Yung parang barong-barong. Bakit sinabi niyang, I am preparing a mansion for you? So, ang ibig sabihin nun, ang gusto ng Diyos sa'yo ay yung mga bonggang pagpapala.
Nasasanay lang po kasi tayo sa okay na yan. Ay, hindi po gusto ng Panginoon yun. Do not limit God, mga kapatid. Huwag po nating ikahon ang Diyos dahil ang gusto niya sa atin ay yung mga the best things in life. So, ang pinakamaganda po rito, Proverbs 3:5-6, babalik tayo ulit doon. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do and He will show you the right way. Kung sa tingin mo na ganyan ka lang, hanggang dyan ka lang ang gusto ng Diyos sa'yo, nagkakamali ka, kapatid. Gusto ng Diyos na umunlad ang buhay mo. Tanggapin mo yan. Ikaw po ay anak ng Diyos. You are a child of God. At wala pong anak ng Diyos na gusto ni Lord na nilalait at inaalipusta ng tao sa mundo. Kasi paano mo ipapakita that you are blessed? That you are serving a mighty God kapag ang buhay mo ay pinabayaan mo lang na hanggang dun lang. So, ile-level up po tayo ng Diyos, mga kapatid. At tanggapin po natin yung ganun. Ikaw ay importante sa Panginoon. You are the apple of His eyes. Diba? Si Minister Andy, apple of the eye lang ng kanyang biyanan. Pero lahat tayo ay apple of the eye ng Panginoon. Sunod po, mga kapatid. Eto, maganda to. Kung bakit na-install... Kung bakit nakastall yung faith natin. Lagi ko pong sinasabi na kapag nakapirmis lang ang pananampalataya natin, we will not grow. And when we stop growing, ano na mangyayari po sa atin? We start dying. So, kailangan po, wag nating pabayaan na ganon. Ang laki, no? Nandiyan ba yung aking ano? Ang number 4 po, mga kapatid, na reason, when you struggle to fight back, when you struggle to fight the enemy back, yan, mga kapatid, ikaw po ba ay nahihirapang kalabanin ng kaaway natin? Si Satanas? Hindi yung kaaway nyo na, hindi yung kaaway nyo na sinasabi ko na, ayan, thank you, Mr. Arnold. Ayan. So when you struggle to fight back the enemy, napapansin niyo po ba na when you set out to do God's will, ay naku mga kapatid, parang all hell breaks against you. Diba? Breaks loose against you. Para bang kung kailan naman ako gusto gumawa ng mabuti, tsaka naman ako hindi tinatantanan ni Satanas. Diba? Mga kapatid, totoo naman po yun. Kasi ayaw po niya na magawa natin ng kalooban ng Diyos. Kaya kapag minsan, pansinin po ninyo, kailan mas mabigat ang problema ninyo? Kailan bumigat ang problema ninyo? Hindi ba nung tinanggap natin si Lord, pabigat ng pabigat ang mga dinaranas natin? Kasi ayaw po ng kaaway na sumunod tayo sa Panginoon ng no matter what, susunod ka. Kaya ang gagawin, talaga pong pahihirapan ka ng pahihirapan hanggang sasabihin mo na suko na ako, ayaw ko nang mag-serve kay Lord. So, mga kapatid, kapag ka po ikaw ay inaayos mo ang relasyon mo sa Panginoon, halimbawa, ito pong pinag-aaralan natin ng buong linggo. Nag-decide ka sa sarili mo, hindi talaga, magbabasa na talaga ako ng Bible. Tapos, pag nag-umpisa kang magbasa ng Bible, aantukin ka, iinisin ka ng mga kasama mo sa bahay, di ba? Kung ano-ano na ang mga darating sa yung mga bagay para hindi mo magawa yung dinicidean mo na gagawin mo. Ayun. Kung halimbawa, ipinadala na ng kaaway ang lahat ng pwedeng gawin to distract you. Nag-i-struggle ka ba para labanan yon? Alam niyo po, when you try to press into a deeper relationship with the Lord,
the enemy works overtime to distract you, to derail you, hindi ba? To deny you, to depress you. Gagawin niya po lahat yan para hindi mo magawa yung kalooban ng Panginoon. Pero dapat, mga kapatid, you should not lose the strength to fight the enemy's attack. Kasi pag sumuko ka, wala na talagang mangyayari sa atin. Alam niyo po ba, sa dictionary, ang ibig sabihin po ng sabotage ay destruction of one's property. So kapag ka self-sabotaging ways ang mga ginagawa natin, tapos i-take niyo po into consideration itong ibig sabihin ng sabotage na destruction of one's property. Everything we own, everything we have belongs to God. Di ba, mga kapatid? So once that the enemy set up to destroy everything you have, he is destroying in effect the property of God. Kailangan, alam mo yon na kung everything you have, God owns, at kapag yan ay inatake ng kaaway, ay inaatake niya ang Diyos. So, huwag kang sumuko at labanan mo siya. Dahil ang magtatanggol sa iyo ay ang Diyos. Dahil lahat ng meron ka ay sa Diyos. So, the Lord will, ano yung pagtatanggol? The Lord will defend His own. Dahil Kanya Kanya yun. Halimbawa, ito ngang property natin, di ba, sa Mendez? Tatamaan ang bakod natin. Ang liit na nga lang nun. Tapos, yung bakod natin ay, hindi ako marunong sa sukat. May 1 metro ba yon, Beb? Ito na yung wall ng worship center natin. Ang bakod natin sa worship center ay maliit lamang. So, kung tatamaan pa yung bakod, di yung wall na mismo ng worship center ang malapit na sa highway. So, nung nabalita yun sa atin, ang sabi ko talaga, mo si Lord. Sabi ko, hindi naman atin yan Kanya naman yan. Sabi ko, kung sakaling matamaan yan, may gagawing iba si Lord na maganda. Sabi ko, Kanya naman yan, si Lord naman magpoprotect dyan. Tapos sabi ko pa nga noon, mali mo, lumihis yan. Tapos alam niyo po nangyari, ganun nga po. Dahil Kanya yon, siya ang bahala doon. Lumihis nga. So kahit na yung ating bakod ay hindi natatamaan ngayon nung widening, mga kapatid. So, the Lord will defend His own. If the enemy attacks everything you own, he is attacking or he is coming against God's property. Alam niyo po, greater is He that is in us than he that is in the world. Hindi ba, mga kapatid? Kaya, wag mong kalilimutan yon. Wag kang lalampa-lampa. Wag ka laging iyak ng iyak. Pag nagka-problema ka, wag kang iyak ng iyak, kapatid. At parang wag kang sipunin na Kristiyano na konting may ipadala lang ang kaaway sa'yo, sumusuko ka kaagad. Nakakalimutan mo po na kung anong klaseng Diyos ang pinaglilingkuran mo. Do you think the Lord cannot provide for your need today? Naku, mga kapatid, ibang klase pong mag-provide ang Diyos. Maski ang uwak, kaya niyang utusan para magdala ng pagkain sa inyo. So, alalahanin mo po lagi that you are serving a mighty God. Huwag kang mawalan ng pag-asa o kaya huwag kang lalamya-lamya dahil hindi ka talunan. Wala pong Kristiyanong talunan, mga kapatid. Meron pala. Yung hindi nga ayos ang relasyon sa Panginoon at hindi nakakakilala sa Diyos na pinaglilingkuran niya. So, mga kapatid, instead of letting the enemy take control of your life and break you, it's time to take a stand and push back. Sasabihin mo, sobra ka na Di ba, merong ganun Minsan kasi, parang mo lang Pag tinulak ka dati, di ba, parang gumaganyan ka lang.
Tama na yung ganun, mga kapatid. Tumayo ka na. Sabi niya, ano ha? Anong gusto mo? Mga kapatid, si Satanas po ang sinasabi ko dito. Hindi yung kaaway ninyo, kapitbahay nyo, kaya membro ng pamilya. Ha? Pinag-uusapan po natin dito si Satanas, ang ating kaaway. Sasabihin mo kay Satanas, anong gusto mo ha? Kaya mo ba ako? Kaya mo ba ang Diyos na pinaglilingkuran ko? Minsan kasi, matapang tayo sa tao. Pagdating kay Satanas, tumutupi rin tayo eh. Baligtad! Tumupi tayo dun sa kapwa natin, pero wag kay Satanas. Kasi alam niyo po, ang Diyos ay napakamakapangyarihan. So, do not let the devil play with your heart and make you feel na yung spiritual journey mo is not worth fighting for. Hindi po totoo yun. Your spiritual journey worth the fight, mga kapatid. Hindi yan. Wag mong memenos-menosin. So mga kapatid ha, take a stand, push back. Alam po ninyo, ang kaaway ay aatakihin ka sa mga bagay na spiritual din. Gagawin kanyang busy para hindi ka mag-pray. Iinisin ka niya para wag kang magbasa ng Bible. Gagawin niya lahat yan. Gagawin ka niya ng mga maraming dapat gawin para lagi kang late. Gagawin niya lahat yan. How do you fight back? How do you fight back? Halimbawa, ginagawa niya lahat sa iyo yon. Paano mo lalabanan siya? Mga kapatid, paano natin lalabanan si Satan? Hindi natin kaya palang labanan. Hindi natin ano gagawin natin. Di pray. You fight the enemy back by praying. You fight back by reading your Bible. You fight back by getting here early. Yun ang pag-fight back. Kasi ang ginagawa nga niya sa'yo, aatakihin ka niya para wag mong gawin ang kalooban ng Diyos. How do you fight back? Di gawin mo nga kung ano yung pinagagawa sa'yo ng Diyos. Sa pamamagitan nun, matatalo mo na siya. Kasi gagawin niya lahat sa'yo para wag kang magbasa ng Biblia. Magbasa ka nga. Bibisihan ka niya para wag kang, papagurin ka niya para hindi ka mag-pray. Mag-pray ka nga. That's how you fight back the enemy. Ang nangyayari, kapag ginawan ka ng bagay na yun, nga, bukas na lang ulit. Mamaya na lang ulit. O kaya, marami pa namang oras dyan. Tsaka na ako a-attend. Ayun, hindi natin namamalayan mga kapatid, pinapasuko na tayo ng kaaway by doing so. Labanan mo siya. Pag sinabi niyang, pagod ka na. Ang dami mong ginawa maghapon, tulog ka na. Kala mo, nagkikare siya sa'yo, di ba? Dahil sabi niya, tulog ka na, pagod ka na eh. Ang totoo nun, mga kapatid, pinapasuko ka na niya. So, labanan mo siya. Mag-pray ka nga, kahit pagod ka. Magbasa ka nga, kahit napagod ka. That's how you fight back. So, mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo ngayon, are you fighting back? Di nga. Kanina, hindi natin masagot how to fight back eh. So, yun po. Huwag tayong payagan, huwag tayong pumayag na sinasalya-salya tayo ng kaaway dyan sa isang tabi. Ginagawa po niya tayong kawawa. Ginagawa niya tayong mahina. Ginagawa niya tayong lulugo-lugo. Kaya, you approach every day na merong thinking na wala namang masyadong magandang mangyayari sa akin sa araw na ito. Naku mga kapatid, huwag kang pumayag, fight back. Kasi araw-araw, bago ng bago ang gustong ibigay ng Diyos sa atin. Hindi ba mga kapatid, what no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who love Him? Kailangan po maging totoo sa buhay natin ang salita ng Diyos. Kasi po, what is the use of studying God's Word kung hindi naman po natin ito nararanasan sa buhay natin? Ano po yun? Ano lang? Puro dito lang nananatili? Bakit pa po tayo nag-aaral araw-araw? Kailangan po, lahat ng mga naririnig po natin, nangyayari sa buhay natin. At kailangan po, lahat ng naririnig natin, ina-apply po natin. Hindi po pwede yung nagagandahan lang tayo, mga kapatid. Ay, ang ganda ng word. Ginawa mo ba? Ang ganda. Anong ginawa sa buhay mo?
Huwag tayong pumayag na ganun. I-reassess po natin ang buhay natin, mga kapatid. Kung tayo po hanggang ngayon ay sinasalya ng kaaway sa isang tabi at ginagawang ang buhay mo hanggang dyan ka na lang, huwag kayong pumayag. Huwag kayong pumayag. Pumapayag kasi tayo, mga kapatid eh. Lagi nating sinasabi, alam nyo tuwing may nag-ano sa akin, nagpapapray, binibigay ko yung Romans 10:11. Diba, ang sabi doon, walang nagtitiwala sa Diyos na nadidisappoint. Then why are you so disappointing? Mga kapatid ha, ano po, magseryoso po tayo sa mga naririnig nating salita. Ibato po natin to back to the enemy para hindi naman po tayo tatantanan ng kaaway. Hindi ko po sinasabing when you fight back, tatantanan niya kayo. Hindi po. Kaya lang, when you fight back, di ba may mga bully? Meron naman you can live with the bullies. Hindi ba? Papaano? By standing up against them. So stand up against the enemy. Kahit na nandiyan siya, alam niya na yun na, di ko na yan masyadong pinapansin kasi hindi ko naman kayang talunin yan. Dapat ganun po eh. Kaya ang kaaway, kinakayan-kayanan po tayo because he cannot see God standing in that area of your life. Inuulit-ulit ko po lagi ito, mga kapatid. Alam niyo po kung kanino lang takot ang kaaway? Kay Lord. Kasi alam niya, wala po siyang match. Hindi match. Hindi po talaga. Tinalo na kasi siya eh. Tinalo na siya ng Diyos. So when he sees God na nakatayo, kasama mo, iiwanan ka po niyan. Aalig-aligid lang yan kasi baka sakaling paalisin mo si Lord. Yun, susunggaban ka kaagad nun. Pero as long as he sees the Lord standing beside you at nakatayo siya sa lahat ng door sa buhay mo, naku, he will not dare, mga kapatid, na pasukin yung mga door na yon dahil alam niya yung nakatayong bantay doon, hindi niya kaya. So kapag kinakaya-kaya ka niya, ibig sabihin, hindi niya nakikita ang Diyos nakatayong nakabantay sa iyo. Pag-isipan po natin, mga kapatid, kasi God wants the best for us, pero hindi po natin hinahayaan na gawin niya yun sa atin. Meron po tayong responsibility, mga kapatid, na gagawin, ha? Kaya po tayo nag-aaral. Thank you, Lord. Pamuhay lang po natin. At tomorrow, meron pa ako dito. 2 pa. Tomorrow. Tapos sa Saturday, ano naman ang kaya kong gawin? Ano po ang kaya kong gawin para ma-break naman itong mga bad habits na nakasanayan ko? What can I do to break all this? Sa Sabado yun. Pero yung 2 pa na ways kung bakit po tayo ay, paano natin malalaman na we are on a self-destructing mode, tomorrow yung 2, mga kapatid. 2 na lang, tapos sa Sabado, ano ang pwede nating gawin? Okay? Mga kapatid, maging matapang. Pagdating kay Satanas, kailangan maging matapang. Hindi ka po pwede bully po yun. Pag nagpabuli kayo kay Satan, wala na. Di ba yung mga nabubuli na bata nagkakaroon ng depression? Kasi they do not know how to fight back eh. Mga kapatid, tinuturuan tayo dito how to fight back. Kaya natutunan na natin. Para kasi yung nag-aral ka pa ng judo, tapos di mo naman ginagamit against yung kaaway. Hindi ba? Ba't ka pa nag-aral ng judo karate kung di mo lang din naman kayang ipagtanggol ang sarili mo? Kaya ka nga nag-aral nun para may self-defense ka eh. So, kaya nga po tayo nag-aaral ng Word of God para meron tayong defense against Satan. Pag hindi mo, kahit black belter ka, pag hindi mo ginamit yun, tatalunin ka talaga. Mga kapatid huwag kang pumayag. Huwag kayong pumayag. Okay, thank you Lord. Glory to God. Lumabas na naman yung aking King Leon, King Tigri. Ako tatakot kay Kapa. Ha? Ay, good morning, Brother Pip. Kamusta na po kayo? Sister Christy Cabral de Ocampo. Brother Pip, kamusta ka na? Diyan sa ating ano nga ba yon? Marikina, di ba? No? Marikina, si Brother Pip.
Ayan. Kamusta po, Brother Pip? Thank you, Lord. At kasama naman pala namin kayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay. Yes, yan. Totoo yan, Sister Ides, di ba? Fight the enemy on your knees. That is why I tell you to pray. Kasi you fight the enemies on your knees. Thank you, Lord. Okay, batiin natin ngayon ang ating mga kapatiran na may mga birthday. Today is June 3. Sister Linda Javier, happy birthday po. Sister Linda Javier na palagi nating kasama at laging nagsishare. And thank you Lord, ang dami natin ngayong araw na to. Anong meron kaya? Maulan. Kung ganon ang dahilan, pag maulan, let us pray to the Lord na umulan araw-araw. Sister Jessica Cabral, happy birthday, Sister Jessica. And Sister Jonah Chua. Happy birthday po sa inyo mga kapatid. Enjoy your special day and be grateful for every year you live. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid! Hello po sa mga kapatiran natin na kasama po natin tuwing umaga dyan sa Apalit Market. Kamusta po kayong lahat mga kapatid? God bless you all po. At salamat po at lagi po kayong sumasama sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Thank you, Lord. We pray for blessings to come upon all of you today. In Jesus' name. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Tawag na po tayo ng ating kamanggagawa na magre-recite ngayon ng Beatitude. B. Alam niyo kung yung Beatitudes na yon, this should be our attitude. Kaya siya Beatitude. Oo, ito dapat ang maging attitude nating lahat. Beatitude. Huwag kayong mag-attitude. Di ba pag sinabi mo, may attitude yan. Di ba? O hindi maganda yung connotation nung ito may attitude to. Oo. Memorize natin to para ito po ang ating should be attitude. Talaga naman, hirap na hirap ako dito. Wala na sa Marikina sila, Brother Pip. Nasa Kalu na rin. Sama-sama ang mga Cabral clan. Nasa hacienda daw ni Pastor Romy. Ayan. Diba? Sasaya tayo sa araw na ito. Mama Chid! Mama Chid! Ay, where is Mama Chid? Ayun. Break it down. Yeah, Mama Chid. Okay. Tawagin natin si Mama Chid. Ready yan. Ano daw? Nakalusot sa damo. Yawi naman. Ano yung damo? Hallelujah. Thank you, Lord. Kahit ang mga damo sa kapaligiran. Kapaligiran. Mama Chid, you sit because napuputol po kayo. There, putol ang ulo nyo. Tika muna. Sasayaw ba kayo, Mama Chid? Dramatization. Drama. Ano po kayo kasi napuputol kayo? Ayan, yan. Yan. Tas urong po kayo, urong.
Urong, Mama Ched, urong, 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 Mama Ched, urong. Ayan. Okay, thank you, Lord. Okay. Hallelujah, glory to God. Nung nakita ni Jesus Mike. ang karamihan ng mga tao. Lapit mo, Mama Ched. para Hello, makita. hali. Yan. Yes, Go, Mama Ched. ni-interrupt nyo man ang aking moment eh. Okay, take two. Nung nakita ni Jesus ang makapal na tao, umakyat siya sa bundok at umupo. Yan. Okay. At nagturo ng ganito. Ah. Mapalad ang mga aba sapagkat wala silang inaasahan kundi ang Diyos. At makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad. Ano pa? Ang nakakapis. Sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mapakumbaba sapagkat ituturing sila na mga anak na mapasa kanila ang mga pangako ng Diyos. Mapalad ang nangmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ikapagsusundo sapagkat ariin sila ng mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang pinag-uusig na sumusunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kapag kayo ay pinagsasalitaan ng walang katotohanan. Pinag-uusig kayo ng lahat ng kasamaan. Maggalak kayo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa kalangitan. Ganyan din ang nangyari sa mga propeta na nauna sa inyo. Amen. Amen. Yun naman pala. Meron palang si Mama Chid eh. Oh, Mama Chid, ang regalo nyo. Yan na si Dwayne. Thank you, Lord. Nung una, natatakot ako kay Mama Chid eh. Parang nananakot eh. Mu. Ayan. Mama Chid, ilang taon na po kayo? 76. Oh, di ba? 76 years old, pero nakaka-memorize, buong buo. Oh, di ba? Happy to be 70 years old. Congratulations, Mama Ched. Oo. At para naman po sa 4,000 na nag-game na, apat na lang ang nagme-memorize sa mga kapatiran natin. So, magiging mapalad po kayo, Brother June Mangigad, Sister Edith Trinidad, Sister Glo Garcia at Sister Relly Danganan. Ito ang ating mga seniors na mapapalad at tignan natin ngayon kung sino ang matatawa. Uy, isama mo si Sister Laura. Kasi hindi siya na nung last time. Bibigyan natin ng another chance. Okay. Go Jam! Oh, diba? Sabi ko sa iyo eh, si Sister Laura talaga, dahil siya na yung nakaraan, alin kaya ang tatawagan ko dito sa account niya? Dalawa ito. Yung solo siya o yung kasama niya si Gary V. Alin ang ginagamit niya? Yung kasama si Gary V. Parang ang nangyayari pala, kahapon, nasabi nung kapatid ko,
tinatawag ko na raw siya na yung nagsasalita na ako na si Ima ang natawag, paikot pa lang daw ang ruleta sa internet nila. Oo. Kaya pala minsan, pag tumatawag tayo, bigyan natin ng time. 10 seconds lang ang delayed. Alam na nila, no, kung sino o tama. Sa susunod nga po pala, spin muna natin. Tapos natawag na yung pangalan, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na mag-ready po. Kasi minsan sobrang late. O di, after nung worker na mag-memorize, kayo na po agad ang tatawagan namin. O di ba? Kagaya ngayon, wala na namang pong sagot si Sister Laura. So, ikot natin ulit. Ayan, si Sister Edith Trinidad. O, di ba mga kapatid? Sister Edith, kayo na po, Nandito lang sila nung linggo, ano? Na natin, Sister Edith. Ayun, at naghihintay. Good morning again, Sister Edith. Good morning po. Na natin, Sister Eddie. Okay. Yan, ready na. Pero medyo, alam nyo na naman ang senior, medyo palakitaw-lakitaw. Good morning again, Sister Eddie. Good morning po. Ayan. Sister Edith, pakihinaan niyo po yung sound nung cellphone kasi malilito po kayo pag naririnig nyo. Gamitin ko, sister, yung cellphone o itong ano. Naka-open din yung aking ano eh. Hinahinahin niyo po yung sound ng cellphone kasi malilito po kayo pag naririnig niyo. Sister, ano ba ang gagamitin ko? Ito po, itong nakaharap po kayong mic. Ito po. Ayan, yan. Opo. Okay. Ayan. Sige. Okay. Naririnig na po? Opo, opo. Nervous ako tuloy. Gratitude. Pwede na po, sister. Pwede na po. Go. Happy are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Happy are those who mourn, for they will be comforted. Happy are the meek, for they will inherit the earth. Happy are those who hunger and thirst for righteousness, for theirs will inherit the earth. Tama ba yun? Sige po. Happy are those, for they will be filled. Happy are those who are merciful, for they will be shown mercy. Happy are the pure in heart, for they shall see God. Happy are the peacemaker, for they will be called the children of God. Happy are those who are persecuted, for theirs is the kingdom of God. Happy or pareho na rin po, sister. Blessed are you when people insult you, persecute you, and say many things, and say all evil things against you because of me. Rejoice and be glad, because great is the reward in heaven. For great is the reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ha? Hindi po. Mas ano nga po yung mga seniors eh. Mas nakaka-memorize. Kaya, congratulations po, Sister Edith.
Pagbalik nyo po ulit dito, nandito po ang inyong regalo. Ito po ang inyong regalo. Ayan. Pagka po may pumunta or bumalik kayo, may pangalan nyo po yan. Ayan. Congratulations po, Sister Edith. Bye-bye po. God bless. Ayan, ang ating kapatid na si Sister Edith Trinidad. Alam niyo po, meron po kami mga nakakausap na mga kapatiran, memorize na raw po nila. Kaya lang wala daw silang lakas ng loob. Alam niyo ba si Tala, di ba, nag-memorize ng ano? Sabi ko, Sister Ami, yung lola naman. Sabi niya, ay naku, Sister Ria, na-memorize ko naman po yan. Ewan ko ba, hindi po ako magkalakas ng loob na ano. Sabi ko, hindi po, akala niyo lang po yun, kaya niyo po yan pag natawag. Alam mo, sabi, naku po, Sister Ria, please lang po, wag niyo po akong tatawagin at lalong-lalo na po, wala dito si Kring sa amin. Nasa San Pablo at minsan si Brother Johnny ay wala rin po at nag-iisa ako. Hihimatayin po ako. Wala akong kasama sa bahay. Si Sister Ami. So marami pala yung mga nakaka-memorize. Kaya lang daw po, pagka natatawag, hindi pa nga raw po natatawag eh. Basta naggonad po sila. The fact na alam nila daw na any moment, baka sila yung matawag, ninenervyos na raw po talaga. Pero alam nyo, akala nyo lang po yun. Pag natawag na po kayo, malalaman nyo, di pag bigla kayong nawala sa ano, ay oo nga, hinimatay. O di at least nalaman natin, baka naman hindi naman totoo yun, hindi ba? So sumali pa rin po kayo mga kapatid. Dako na po tayo ngayon sa ating new song. At mamaya po, abangan nyo po sina Pastor Alex dahil may live po sila na pagtuturo mamayang konti after the new song. Kaya, i-welcome natin Sister Andrea. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Ako'y aawit sa iyo, O Panginoon.
Good morning, Jesus. Good morning, Praise the Comfy. Lord. Comfy. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. Amen. Amen. Good morning, Pastor. Hallelujah. Mag-pray muna tayo. Opo. Hallelujah. Lord, again and again, lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Manguna po kayo sa amin dalawa ni Minister Arnold para sa mabuting balita na galing po sa inyo na aming pagkaing espiritual. Aming pong kaalaman, karunungan, galing po sa inyo ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Sa inyo rin po nagmumula. Maraming salamat po sa panibagong kalakasan, kasiglahan na nagmumula rin po sa inyo na aming taglay. Hanggang maghapon, alam ko po na kayo ang nangunguna sa aming lahat. Again, all honor and glory is yours. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Minister Arnold, ano ba yung ating pag-uusapan sa umagang ito? Balita ko tungkol daw sa pintuan. Okay. Pintuan po. Doors in English. Doors. Doors. Meron ako Amen. naalala yung mga kamelyo, no? Yeah. Parang Mahihirapan daw pumasok ang mayaman sa butas ng karayom kaysa sa isang kamelyo, yun ba yun? Oo. Naalala ko lang. Yeah. Parang Eye of a needle, yes. Than to enter the kingdom of heaven. At ngayon naman, yung open doors. Open doors po. Oo. Mga kapatid, ano ba yung ipinakikita sa atin ni Lord ngayon ng mga open doors? Ako rin, meron din akong nagmumuni-muni. Ano ba yung mga open doors o sa akin, personally? At mamayang konti, kami dalawa nga ni Minister Arnold. Alam niyo naman yung ibig sabihin ng open doors biblically, di ba? It speaks about the communication and agreement with God na siya ang nagbubukas ng mga pinto for His glory and for us to be used sa Kanyang kingdom. Pag sarado, ito'y for our protection. Kaya pag sinabi ring open doors or doors of opportunity, ito yung merong new beginning o merong kang nakikita na transition metaphorically sa isang realm or domain. Kay Minister Arnold, yes. Ano ba yung mga nagaganap na ngayon na isang taon mahigit na, di ba? Opo. Pero bihira kang maupo dyan no? Opo. Kaya sasamantalahin na natin. Yes, ano ba yung bukas na pinto na sa akin ng bukas na pinto habang sa unang Korinto ano ba yan? Nako, 16:9 Pero kay Minister Arnold, kayo rin, ano ba yung open doors na ipinakikita ni Lord sa inyo, sige. Ito, Minister Arnold, ano ba yung open doors? Okay. Tech Louie, pakibaba lang yung ating focus right ng konti. Nag-feedback. Thank you, Lord. Pastor, pwede magpainit ng konti? Walang problema. Medyo nasa hot seat, pero parang, sabi nga ng mga kapatid, nakaka-nervous dito. Tagal-tagal na ninenervous pa. But anyway, so speaking of door, merong isang pintuan na kinakailangan nating buksan. At meron pong isang awitin. Kapiraso lang, I will not sing the whole song, but just part of it. Alam ko ba yung kanta na yan? Alam po natin yan. Pwede ba ako makijowa? Pwede, basta alam nyo linya po. Sige nga. Okay. Talaga baka na-curious tuloy ako. Ano kaya yung hindi nyo alam na pinto? meron akong kakantayin. Itong pinto. Ako rin, meron din akong kakantayin mamaya pagkatapos dun sa ng aking awitin, lesson. alam nyo na kung anong sige. ito. Na ito'y kinakailangan buksan lahat ng tao. Yes. Amen. Sige, tignan natin mga kapatid. Hallelujah. Okay. Sige, Maestro, music. Hindi nakapress yung ating mixer. Pakipress po sa keyboard.
One more time. Live. Live po ito, mga kapatid. Sandali lang po. 1 second. Si Minister Arnold kasi multitasking yan eh. Kaya Di ba bihira siyang maupo dito kasi nandun siya sa technical support or service. Ayan na mga kapatid. Okay. Ito pong awiting to isa sa mga awitin na nagluto sa akin nung habang ako'y nililigawan ni Lord. Di ba si Lord na nakatagpo po sa akin? Okay. Okay. Alam po ni Pastor yan, this is mid-80s nung lumabas po itong awiting to. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hindi po natin original to, but this is a standard Christian song. Okay. Alam niyo to, Pastor? Isang pintong mahiwaga, di bubukas na kusa. Si Jesus ay doon tumutugtog, naghihintay ng sagot. Sumagot ka na ba sa Kanya? Sumagot ka na ba sa Kanya? O ayaw mong paabala? Buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Alam mo, Minister Arnold, nandito yan sa Revelations chapter 3, verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Ayan. Yung pala yung awitin doon. Ano? Opo. Si Lord kasi, sa atin, normally, we ask for open doors. But doon sa awitin, how about opening our door for Him? Ano? Yes. Amen. Kinakailangan. Yes. Yan. So, kasi minsan, di ba sa mga pintonod, meron yung sisilip ka muna. Fish eye ba yun? Basta meron ganon, tas may sisilip ka muna. Biglang pag nakita mo si Lord, anong gagawin mo? Bubuksan na siyempre. Hindi, maglilikpit ka muna. Baka mag-iinis mo, baka mga gulo-gulo ng bahay mo. Sandali lang. Oo nga, no? Di ba? Sandali lang. Ang tagal na ni Lord doon. No? Siyempre, silipin mo muna. Nangyayari ba yun? O pagka kumatok si Lord, bilis-bilis mong bukas kasi yung iyong tahanan ay welcome si Lord. Oo, tsaka talagang ready, prepared, everything. Yes. Mga kapatid, baka kumakatok si Lord, sisilip ka muna. Si Lord, sandali lang po. Kaya amen. Yeah. Medyo uminit-init lang. Thank you, Lord. Sa tungkol sa pintuan po, yung sabi nga po ni Pastor kanina, itong 1 taon na tayo lockdown, at napakabigat po nito, lalo na sa, masasabi ko doon sa mga, nasasaksihan po naman namin to na may mga taong talagang sobra ang pagka-apekto itong kasalukuyan pa rin, na pandemic, na maraming naboboard, marami. Pero ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat, at ito'y alam ko'y pinagpapasalamat din ng lahat ng Kristiyano. Kasi sa mga taong tumanggap sa ating Panginoon, nagpapasok sa kanilang pintuan ng puso sa Panginoon, hindi po nila masyadong naramdaman itong kabigatan, itong nakaraang, hindi pala gusto ko nang tapusin yung yung pandemic, patapos na yan dahil nabakunahan na. Kompleto na ho kami ng bakuna ni Pastor. Kaya, face mask. Walang face mask, walang face shield. Anyway, thank you, Lord. So, sa akin po, yung door na ito na aking i-share sa inyo is
door of opportunity. Opportunity to bless others. Okay. So, meron po akong nabasa. Hindi po sa akin to, pero ako'y natuwa. Sabi po dito, the Bible said, the path of the just is like a shining light. Sabi doon, that means that the path of every child of God, of every Christian, o every person na tumanggap sa ating Panginoong Diyos, sabi dito, of God, is full of open doors. Napakaraming open doors, opportunity. Ano po? So, dito po sa pagkakataong ito, ang nakita ko nga po sa inyo is opportunity to bless others. So, sa position ko nga nabanggit ni Pastor as part of the technical, kasi po by profession, IT rin po ako. Industrial tech, major ko po electronics, and I used to work at Sony Philippines. At hindi ko alam that that is part of God's plan in my life, na kaya pala inilagay ni Lord yung passion sa heart ko regarding technical works, ganyan, is gagamitin niya ako in the future, at ito na nga po yun. Napakaraming blessing sa akin po ni Lord, na kung hindi ko po nakilala si Lord, pwede kong ipagmalaki na marami akong alam. But, sinabi nga na tayo ay walang magagawa kung wala si Lord. So, these are the blessings that God has given me. At hindi ko alam na kaya ko pala, accumulate ba yon during my early, nung bata pa ako, hindi nung maliit pa, Kasi maliit pa rin po. Gagamitin pala po ng Panginoon. So, eto na nga po yung pangyayari. Mahaba ba masyado, Pastor? Okay lang? Dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Arnold, sige. Kasi sabi mo nga, ang opportunity, open door, or doors of opportunity sa iyo ay opportunity to bless others. Yes po. Di ba meron kang salita dyan sa Epeso? Yes. Naalala mo ba yun? Ephesians 2:10. Sige nga, napakahalaga po nito kasi... Tapos, sabi mo ba nga, ang mga Kristiyano, yung the path of the just is such a shining light. The path of the just is such a shining light that shines more and more unto the perfect day. Unto the perfect. So tayong mga, by God's grace, tayong mga Christian, sabi mo nga, yung opportunity to bless others. Yung palang open door. Open doors for us to bless others. Be a blessing. Yes. Would you like to, doon po sa Ephesians 10, sabi to, God, Ephesians 2 verse 10. Ay, Sister Maripas. Maripas. Hindi ba, laging paurong. Yung verse. Joke. Nakalimutan ni Pastor yan. Anyway, sabi po doon sa Ephesians 2 verse 10. Si Jessie yun. Si Sister Jessie pala. Sorry, wrong number. Patawarin niyo po ako. Sabi po doon, God has made us what we are. Okay? And in our union with Christ Jesus, He has created us for a life of good deeds. Tayo po'y nilikha ng Panginoon para gumawa ng mabuti. And blessing others is good. At ito rin po yung pagkatawag sa atin. Huwag po natin kakalimutan yan. As Christians, we are called to do good things. We are called to bring glory to our Lord. At yung mga bagay pong yun, kaya ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi po para sa ating personal consumption or whatever personal use, but this must be used to others so that the glory of God will be seen in us. Ano po? So nagaganap yung purpose ng ating Panginoon sa atin. At ako po yung natuwa sa Panginoon dahil ngayon po, kung narinig niyo po lagi sinasabi ni Sister Ria na we are blessed sapagkat ang ating equipment ay nile-level up na ni Lord. Yan, kung napapakinggan niyo po lagi yun na ngayon po ay magkakaroon na tayo ng digital mixer wherein na hindi na tayo mahihirapang mag-mix, may katulong na tayo, yung technology, na lalong mapapaganda pa yung audio natin sa live streaming, sa banda, sa lahat. But when speak of audio, nando doon yan. Maganda po ang digital.
At dito po, yung sinasabi ko po sa inyong opportunity na ibinigay sa akin ni Lord is to share my talent. Bagamat tinapos ko yung kurso ko ng 4 na taon at 3 taon experience sa loob ng isang kumpanya, ngayon po ako'y narito at nilid po ako ng Panginoon alangan namang habang panahon. Hindi naman habang panahon, narito tayo. So, lagi sinasabi ni Pastor, ay, mag-duplicate ka. Noong una, hindi ko po masyadong pinapansin yun. Sabi ko, malakas pa naman ako, ganyan-ganyan. Pero nakita ko po ngayon na talagang hindi ka pwedeng mabuhay mag-isa. Kailangan marami kang atuwang. At ito nga po, that God has given me this opportunity na magkaroon ako ng once a week na parang class program on the technical. So, ang ginagawa ko po ngayon, every Wednesday, meron kaming 1 hour na basic electricity. Kasi sabi ko, bago ako maglagay ng uupo sa technical, sa mixing board, kinakailangan at least meron siyang knowledge about electricity, electronics, para medyo yung kumpiyansa niya nandoon. Kasi baka mamaya biglang umusok, mataranta na, ganyan. It happens sa technical. Habang nag-ooperate, pwede may umusok o whatever. But, yun na nga po. So, para magkaroon ng kumpiyansa. Kaya dito po, nag-start po ako ng mga basic electronics habang nag-aaral kami para pagdating ng equipment, ma-share ko sa kanila at ako'y natutuwa. I'm blessed with the Lord. At hindi lang po yun, Pastor. Nabigyan din po ako ng opportunity ni Lord na mayroon na isang mic. Ito ba yun? Check. Okay. And another opportunity na dahil nung pong ako'y elementary hanggang high school, naging part din po ako ng choir. Ngayon po meron po akong time din every morning after ng GMJ, nagkakaroon po kami ng voice lessons at saka vocalization ng Sisters of Faith. So sabi ko, Lord, ibang klase ka talaga na itong mga binigay mo sa akin ito, gagamitin mo pala para magbigay kaluwalhati to adorn the gospel. Kasi dahil yung sa pag-awit. Ganon din po sa technical na marami po kaming narito na magsabay-sabay man ng function, merong anniversary doon, anniversary dito, marami po kaming lalabas para mag-operate ng ating technical. Amen. And I want to bring the glory to the Lord. Amen. So yung mga kapatid, opportunity to bless others, not necessarily na pera-pera, no? Kasi meron tayong mga talents, gifts, and skills to be shared to others kasi there are times na, di ba, yung isa nga sa meaning ng jealousy is para bagang baka you are afraid of losing what you already possess or whatever position. Pag meron kang na-train, baka mamaya maunahan ka pa niya o baka mamaya kaya minsan may mga pagkakataon na kayo ba'y nagtitipid para maibahagi yung inyong mga binigay na gifts, talents ni Lord sa inyo. So as Brother Arnold, Minister Arnold shared to us, yung kanyang hindi namang sa monetary lamang, pero yung ating mga skills, gifts, and talents to be shared. Wala namang, hindi ka naman naniningil na walang bayad. Hindi ko sinasabing huwag kayong maningil. Ang ibig ko sabihin na parang katulad ngayon, meron akong nakasharean. Yung kanya palang gifts, talents, sa internet, pwede siyang magbigay ng advice para hindi na dadalhin yung whatever yung gagamitin. Bibigyan lang niya ng advice kung paano ayusin yung dapat ayusin. Tapos, hindi naman siya naniningil, pero minsan binibigyan siya ng love offerings ng mga kakilala niya o yung sa network niya na nangangailangan ng tulong doon sa ganong pamamaraan. So, ang daming doors of opportunities. Nasa bahay lang siya, pero dahil skillful siya sa mga, sabi mo nga, sa technical o alam niyang i-repair yung mga, halimbawa, gadgets or something
Tapos, yung pagtawag sa kanya, pagbibigyan lang niya ng step 1, step 2. So, ang daming doors of opportunity para tayo makatulong din sa ibang tao, to be of help. Parang katulad ng nangyari sa atin, di ba? Yesterday, mga kapatid, sharing lang na kasi yung parang lang to, maliit na, malaking bagay ito para sa amin, sa ating lahat. Yung bili namin ng bigas is 1,250. Tapos, meron kaming, pag uwi namin doon sa Pampanga, kumain kami kila Ima, ang sarap nung kanin, di ba? Kanin. Tapos tinanong namin kung ano yung kanin na yon. Ang tawag pala doon ay, Beb? Buko pandan. Tapos, ang halaga ay hindi katulad nung 1,000 something. It is 900 something lamang. So, parang tuwa kami, parang doors of opportunity. Kaya yung ating bigas na, kasi kung mamamasahe ka doon, halimbawa 1,000 o plus toll gate, 1,500, kung halimbawa tayo dito by God's grace, yung ating bigas, kumuha ka na ng marami. Tapos, ang matitipid mo ay napakalaki. So, opportunity yun para maka-bless ka rin sa ibang tao na yung binilhan hindi ganun kamahal. Pero siyempre, pag binyahe mo na, may mga papatong mo na yung mga gasolina, so on and so forth. Pero, pagka bumili ka ng marami, sabay-sabay, tapos hati-hati sa gasolina, tapos hindi ka namang magtutubo dahil magkakapatiran, o di kung ano lang yung gastos, bumili ng maraming sako ng bigas para yung mga sa isang lugar, buong east, baka bumibili rin sila ng bigas nila o di bumili sila na halimbawa ng 30 sako, 50 sako, ang matitipid doon ay mga 15,000 o 10,000. Ang gasolina mo lang naman, 1,500. O pagpalagay mo 2,000. Tapos, pick upin na lang doon sa isang lugar ng mga kapatiran. So, hindi na sila gagastos ng malaki. Opportunity na ma-bless mo yung iba. Yun, isa lang yun sa latest na opportunity para to be of help sa ganitong uri ng pangyayari. Yes. Pero may mga andaming open doors. Parang katulad ngayon, ako personally, buksan nyo itong 1 Corinthians 16 verse 9. So, nakakatuwa rin kasi maraming mga kapatiran na yung kanilang service, they share their talent, hindi sila walang bayad. So, hindi ko sinasabing lahat tayo wag magpabayad kung yan ang ating profesyon, pero hindi ganun kalaki. Just imagine, siyempre, pagka may middleman nga naman, lalaki talaga yung bili natin ng pagkain. Meron naman palang open doors pamamaraan. Isa lang yun, sa latest na gastusin, o di makakatulong pa tayo sa maraming tao dahil hindi masyadong malaki ang gastos. Isa lang yun. Pero tingnan nyo to, parang katulad ni Minister Arnold, yung kanyang talents and gifts to bless others also for the expansion of the propagation of the gospel, to enhance our technical support, para tayo naman sa spreading of the gospel ay mabilis na makakaabot sa ating mga kapatiran, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang dako ng daigdig. Yan naman ang layunin ng ating Panginoon Diyos. At yan naman yung ating purpose, Matthew 28, as Christians, na to evangelize, propagate the gospel to the whole world. Ito, meron akong isang sabihin ko na open doors for me to grow and see the marvelous things that God is doing in my life at sa ating lahat. Ito, basahin ko sa inyo. Buksan nyo, mabilis lang. Sa 1 Corinthians 16,
verse 9. Pero hindi kahit ko kayong basahin niyo yung buong chapter 16 kasi napakayaman ng payo dito tungkol sa mga churches. Ano ha? So, dito sa 9, 1 Corinthians 16:9. For a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries. Tingnan niyo, na ano ako dito eh. So, ba't pa na isulat pa yung and there are many adversaries? So, it is a challenge kay Paul. Hindi niya tinitignan tong adversaries sa negative, but it is an opportunity para maging yung service, yung great open doors, meron siyang adjective eh. Yung service, kailangan yung effectual service. So, natuwa ako dito. Ano ba ang ibig sabihin ng effectual service in the ministry? Yung sabi mo, yung binahagi mo. Kasi ang effectual service in the ministry, ito yung merong result, merong intended result. Tsaka pag sinabing effectual, ito, basahin ko sa inyo muna yung meaning ng effectual, ha, mga kapatid. Producing or capable of producing an intentional result or striking effect. Ayun. So, yun yung aking nararanasan ngayon. Dito sa lahat tayo, by God's grace, na si Lord ang nagbibigay sa atin ng grasya sa maraming opportunities for us to be of service in the kingdom of God. Glory to God. Amen. Yan, mga kapatid, kasi ang ating investment ay hindi lamang dito sa earth. Ang ating investment ay for eternal life. Kaya yung daladala ng mga Kristiyano ay hindi panlupa itong ating paghahayag ng salita ng Diyos. Ito'y para sa ating buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga itong ating primary concern here on earth, hindi lamang sa ating body and soul, but our spirit being. Para pagka tayo'y nasa piling na ni Lord, if you are in the presence of the Lord or to be with the Lord. Kaya dito, wala tayong humpay na nagseserbisyo for the glory of God at sa kanya-kanyang churches at sa mga Christian communities. Tingnan niyo yung ibig sabihin nitong effectual service. Napakahalaga. Alam niyo kung bakit naging effectual service? Bakit po, sabi mo nga, hindi ka nabubuhay sa sarili mo lamang. Yes. Kailangan mo ang iyong mga kapatiran. Yeah. Okay, dito, yung effectual service, andito si Stephanos, andito si Apollos, andito si Archiesus. Tignan ko, yung pangalan nila, mahirap banggitin eh. Sa Estefanas, taga Achaia, si Fortunatus, si Achaicus. Ayun. So, makikita natin dito yung kaya naging effective or effectual service kasi si Paul, ina-acknowledge niya yung support, yung, hindi lang yun. Ito, meron siyang sinabi, nare-refresh siya. At hindi lamang siya nare-refresh, pati yung mga tao ay lumalakas din ng loob. Dito sa 15, tingnan nyo. So, dito, para sa effectual service, kailangan natin ng support ng mga kapatiran. Dito nga, di ba, by God's grace. Yun yung nakita ko. Halimbawa, basahin yung buo, mga kapatid. Ito sa 18. For they refresh my spirit and yours. Therefore, acknowledge such men. Ano, ha? Kasi dito, yung ministry of the saints, yung mga kapatiran, dito nga, halimbawa lang, di ba, yung ating, dahil sa nagkaroon ng pandemic, di ba, nire-repair natin yung mga worship centers.
So makikita natin dito yung kamanggagawa, hindi lamang sila sa paghahayag ng salita ng Diyos, pwede rin silang maging karpintero, tubero, pintor, so on and so forth. So yung kanilang devotion sa service for the ministry, hindi lamang sa paghahayag ng salita ng Diyos. Yun yung effectual kasi sama-sama. Dito nga sa atin, by God's grace, hanggang sa kaapu-apuhan, mga lola, ang nakita ko dahil dito, yung open doors, lahat kami dito, nakita namin ang mga gifts and talents to be used for the glory of God. Meron na sabihin nating hindi mo sukat akalain na magaling palang magluto, magganito, for the glory of God. So napakahalaga nitong supporting one another. Ito yung effectual service na sinasabi na kailangan natin ang bawat isa. Parang katulad nga kagabi, di ba pipick up kami ng mga bigas para sa ang laki kasi nung natipid natin. Just imagine, nakasave tayo ng 9,000 pesos. Di ba? Saan ka namang by God's grace kasi yung stewards tayo ng God's gift kung ganun din, isi-share natin yung mga experiences natin na binubuksan ni Lord para makatulong to bless others. Why not? Kaya nga nasasabi ko sa inyo, magsama-sama kayo ng pagbili, kung isang sako sa inyo, kung sa isang area, 50 sacks, o di ang matitipid nyo doon mga 11,000, 12,000. Ang gasolina, pagpalagay mo 2,000, pakainin man yung magpipick up 3,000, o di ang daming masasave tayo sa mga kapatiran. Na-share ko lang sa inyo. Kasi meron naman mga available na mga dealers na hindi ganun kamahal. So, be of help to others as a Christian community. Dito, tulong-tulong sila Ang sabi pa nga dyan, yung hindi kayang masupply nung iba, sinuplayan nung ibang mga manggagawa na inacknowledge ni Paul dito. So, sa effectual service, kailangan may kanta tayo dyan. Isa na lang, kanta na lang. Yung sama-sama tayo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, humayo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, humayo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, humayo. Ng magandang balita para sa inyo. So yung effectual service, mga kapatid, that produces results, capable, striking result. Kaya pag nakita natin, by God's grace nga ngayon, ang linaw-linaw dahil sa camera, ang linaw na natin. Dati, cellphone. O ngayon, yung ating sound, lahat, everything, nagkakaroon ng striking results that shines more and more for the glory of God. Yan yung effectual service. Kaya kayang-kaya rin natin magkaroon ng doors of opportunities to bless others. By sharing, hindi naman, katulad ngayon, hindi naman nangangailangan ng pera. Na-share ko sa inyo yung open doors na makakamenos tayo sa ating pagkain araw-araw. Amen. Kaya maraming salamat sa open doors to bless others. And of course, let us invite our Lord Jesus Christ sa 3:20 na siya na ang manahan sa ating buhay for us to be of great open doors for effectual service with the Lord in blessing others. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, God bless us all. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. God bless. 2 Timothy 2:2.